Libra, hi! Welcome to Mystic Queen PH at itinan natin ang energies ng inyong kaperahan, money, career, finances ngayong July 2025. So if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment, paka-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support, like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. Okay, let's see, Libra. What's up? Money, career, finances for Libra, July 2025. Uy, magic. This is also your manifestation skills. So, maaari ngayong July, meron kayo ima-manifest na career, trabaho, opportunities for your finances. And this is also tapping into your instinct, your intuition mo, no? Maaaring mas magiging malakas yung pakiramdam mo. Kung ano ba ang best na possible decision for your career or your business. Let's see. Creativity. You are going to be very creative. May mga projects na maaaring gagawin ka ngayong July. Maaring personal projects mo yan, meron kang i-explore na talento mo, skill set mo, or sa workplace, no, merong ipapagawa sa'yo yung boss mo na kailangan mong tapusin. You also have strength, which is mountain, no? So, mountain, it symbolizes yung iyong lakas, yung iyong determinasyon na maabot ang iyong mga pangarap, yung mga goals mo sa buhay. Ayan. So, let's see ano pa. For Libra. Libra, money, career, July 2025. And I think, no, itong project na to na sisimulan nyo, no, para sa iba sa inyo, or pwedeng nasimulan nyo na to, kasalukuyang ginagawa ninyo. Medyo challenging siya. Hindi siya madali. So, it takes a lot of strength, courage para ipagpatuloy nyo to. You have the Two of Swords. So, merong decision making na gagawin. Like what I mentioned kanina, following your instinct, your intuition is going to help you para makapili ng best possible decision. You have the Fool. Okay. So, yung iba sa inyo magte-take kayo ng risk. Pwede magte-take kayo ng risk sa isang business, sa isang trabaho, sa isang opportunity na excited kayong gawin kasi bago to para sa inyo eh. It's like you've never experienced this before. Yun nga lang, medyo risky siya. Ang importante is all out ka rito. Kumbaga, andun yung enthusiasm mo, yung effort mo, yung energy mo. Kasi kapag pinagsama-sama mo yan, malaki yung possibility na magiging maganda yung outcome nito. You have the Lover. So, this is also, can be a business partnership or meron kang katuwang sa buhay na tumutulong sa'yo, nag-i-inspire sa'yo para sa mga goals mo. And yung iba, pwedeng meron kayong papasuking business partnership. So, hindi lang ikaw yung gagawa sa project na to or business na to, but there is also someone na pinagkakatiwalaan mo. You also have the Devil. Okay. So, may temptations around you. Minsan kasi gusto natin madaliin ang isang bagay, no? Kumbaga, nag-skip tayo sa mga process. Pero kasi may mga proseso na kailangan talaga nating pagdaanan dahil meron tayong matututunan doon. So, iwasan ang pagsiskip ng process. Tsaka yung temptation sa paligid nyo. Limbawa, tinatamad kayo, wala kayong enthusiasm, wala kayong inspiration. Yun nga yung mas dapat nyong in-encourage yung sarili nyo to show up, no? You just have to show up para sa sarili mo, para sa pangarap mo. Kasi kapag lagi kang nandyan para sa pangarap mo, definitely yung pangarap mo ay magiging nandyan din para sa'yo in the future. Okay? You will see the results of your efforts, yung energy mo. Uy, speaking of pangarap, you have the Star. So, wow. Ang dami nitong major arcana. So,
may mga changes for you, major changes pagdating sa iyong career, finances, sa iyong kaperahan ngayong July. And the star is also about um, ano, pagkakaroon ng healing. This is also overcoming your difficulties, your challenges. So, kung nagkaroon ka ng financial struggle, ngayong July mo, overcome mo lahat ng mga naging challenges na yan para sa'yo. And you are now building or rebuilding yourself. You have the 9 of Swords. So, some of you maaring, yung parang not actually mag-o-obsess, but pwede rin naman na doon ka lang nakafocus sa isang bagay na yan, na to the point na hindi ka na nakakatulog ng maayos. Yun nga, lagi ka ng puyat, nahihirapan kang matulog. But, importante rin kasi na nagpapahinga, no? Lalo na yung isip natin. Kasi pag masyado tayong overwork or nasa-stress, no? Nakaka-apekto yan sa ating pagiging productive, yung ating creativity. That will definitely affect the resulta ng ating mga goals at mga plano natin. Okay, let's see other messages. Ayun na nga, yung feelings ninyo. Iwasan nyo na maka-apekto negatively sa inyong sarili, sa inyong productivity. Kasi minsan, napaghahalo natin yung personal nating pinagdadaanan, problema, na isahalo natin sa business, sa trabaho, 'di ba? So, kailangan separate 'yan. Huwag yung hayaan na maapektuhan yung inyong career, trabaho dahil lang sa personal na problema. Challenge yourself to do what you think you can't, 'di ba? Minsan akala natin hindi natin kayang gawin yung mga bagay-bagay na 'yan. Nagda-doubt tayo sa ating sarili, but actually kailangan lang talaga natin na hamunin ang ating mga sarili na to go beyond, no? Being detail-oriented is important in preparing yung mga gusto mong i-pursue. Mainstream. So some of you pwedeng you are into social media, online selling, anything na nakikita ng public, yung inyong career, trabaho, or business. So, importante raw na detail-oriented ka, prepared ka sa mga papasukin mo, hindi lang basta-basta dahil lang narinig mo sa iba, gagawin mo na rin. Do your own due diligence, no? Pag-aralan mo rin, i-research mo if that is a good idea para sa career mo or business mo. Your dreams and desires are calling you to action. The journey begins today. Yes. Ngayon na daw yung journey. Honor your own time of harvest. Offer your gifts and blessings as service to the greater good. See? Merong harvest time sa inyo at darating yan sa tamang panahon. Use your keen perception and skill in making decisions. Do not delay. Yes, like what I mentioned kanina, yung iyong instinct, intuition is going to help you to choose the best possible decision. Kung may major ka na pinagdedesisyonan sa career mo, sa business, or sa iyong finances. So that is your reading, Libra. Thank you so much. See you again.